na nakalusot sa mapanuring netizens ang kontrobersyal na pahayag ni PCO Undersecretary Attorney Claire Castro laban sa kapwa niya tauhan ni BBM na si Larry Gadon dahil tinawag niya itong sinungaling sa lahat ng bagay. Katunayan, pinayuhan pa niya si Bongbong Marcos na mag-isip-isip at tila ba kinwestiyon nito ang desisyon ng Pangulo sa pagtalaga nito kay Gadon bilang Anti-Poverty Alleviation Advisor. Dahil hindi anya naniniwala ang taong bayan sa kagaya ni Gadon na sobrang sinungaling at nadisbar pa ng Korte Suprema dahil na rin sa pagsisinungaling. Huli nga sa bibig si Claire Castro at ayon pa nga sa mga netizens, mukhang hindi rin magtatagal din ito sa kanyang pwesto dahil sa paiba-iba nitong pahayag sa media, taliwas naman sa sinasabi ni Bongbong Marcos. Ayon pa nga sa ilang netizens, syempre kumakain din ng suka si Attorney Claire kasi baka pinakain din siya ng bilyones. Nakakahiya din itong si Madam Claire. Sa bagay, mukhang pera din kasi ang pagmukha pa lang. Kung makita niya ito at mapanood, may mukha pa kaya siyang iharap sa amo niya? Tumahimik na lang po kayo, madam. Uto-uto lang ang maniniwala sa iyo. Hindi mo naman mabubura sa isipan ng mga tao ang katotohanan. Saan ang delikadesa nito? Makapal din ata ang mukha. Pera lang ang katapat, kumalik na kay BBM. Ibig sabihin, ang lahat ng ini-endorso ni BBM ay hindi pwedeng pagkatiwalaan, kagaya rin ni Attorney Claire Castro. Pera-pera lang, kawawang Pilipinas kung sila ang maupo lahat. Kaya pala magkasalungat sila lagi ng statement pag may press briefing si ASEC. May sariling PCO. Pero tatandaan mo, partner, ikaw ay na-declare na guilty for gross misconduct, for lying under oath. Ano yun? Tapos nandiyan ka sa gobyerno, perjury. So, paano kang pagtitiwalaan? Paano nga yun? Yes, conflict, di ba? So, ano ang gagawin ngayon ni PBBM kung yung isang sekretarya niya napatunayang sinungaling? Naisip ko pala yung attorney ngayon. Diba? Akala mo okay na. Sige, wala ka. Hindi, may epekto. Kalihim ka ng ano. Diba? Kalihim ka sa anti-poverty sarka eh. Paano ngayon magtitiwala ang tao sa'yo na hindi ka magsisinungaling sa mga dokumentong gagawin mo? Yun nga pala, no? Diba? Kung ito ay hindi papansinin ni Pangulo. Diba? Kung lumalabas na sanay ka magsinungaling. Dito sa mga dokumentong kitang-kita ng madla. Kasi patungkol to sa mga Supreme Court justices, nag-file ka eh. Wala ka palang dokumento. Paano pa ibang dokumentong hindi nakikita ng iba? At naglilingkod ka, no? Sa gobyerno. Asset ka pa ba? Diba? Asset ka pa ba ni PBBM? At magiging proud pa ba si PBBM na meron siyang isang sekretary na ganito ang na sinungaling? Naging desisyon, ano? Dapat mapag-isipan niya ng mahal nating Pangulo ngayon. Diba? Kasi, diba, Supreme Court to, partner. Kataas-taasang. Hindi na ito mababago. Tapos, he was fined and declared ineligible for judicial clemency. Ganon katindi yung pagsisinungaling niya, yung napatunayang pagsisinungaling niya. Tapos nandiyan ka pa sa government. Ako, attorney. Diba? PBBM, isip-isip muna. Saka siya nagsabi ng, ito pa, pagsisinungaling daw to siya nagsabing, haka-haka ang kahirapan ng mga Pilipino. Isa pa yun. Paniniwalaan ba natin yun? Pagsisinungaling yun? Sabi ng Supreme Court, sanay ka magsinungaling. Yung haka-haka mong opinion. Pagsisinungaling ba yan? Saan ang scientific basis mo na yung kahirapan ng Filipino haka-haka lang? Ito po, simulan natin. Grabe, Claire, na tinawag na bobo si Gadon. Tinawag na bobo si BBM, dinamay pa si Gadon. May galit ba or sadyang inggit lang to si Claire? Ayan na, tingnan nyo po to. Napaka-importante. Ikalat nyo po ito, okay? Tingnan nyo kung gaano kapeki ang babaeng ito. Okay? Tingnan nyo. I-analyze natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon? I-analyze niya natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para
para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation. Anong meron? Claire, ako nagtatanong ha. Okay, hindi natin alam kung totoo ba itong video na ito o AI ba ito. Pero pakisagot, Claire. Ikaw ba ito? Ikaw ba ito? At totoong sinasabi mo, kine-question mo yung pagkaka-appoint ni Larry Gadon. Ito'y sinabi niya nung June 29, 2023. Baka mamaya, ito lang sa akin kasi nauuso po ngayon ang AI. No? So pakisagot mo kung tunay ba itong video na ito o AI. Kung fake news ba to? Kasi mahilig ka sa sinasabi mo, mga fake news kami. Pero kung totoo ito, ikaw ang peke. Baka mamaya, clone yung kaharap ni BBM na in-appoint. Kasi iba yung sinabi nung June 29, 2023, ngayong 2025, iba tono. O pakinggan nyo, pati si Marcos, tatawaging mahina ang utak. Bobo. Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. O bakit siya? Kinakasyan natin mo, bakit siya? Ako ramdam ko kayo ang tanongin ko, ramdam nyo ba yung inggit? Kasi bakit siya? At hindi ako Parang ganun Siyempre hindi niya didiretsuhin yun. Pero bakit siya? Di ba? Tingnan nyo ngayon. Yung ginawa ni BBM kay Gadon, kaya in-appoint, same na same yung ginagawa niya sa'yo. Kung bakit ka in-appoint. Aso. Tagatahol. Asong ulol. Ginawa kayong secretary, ginawa kayong undersecretary para tagatahol. Abogado. Nakatapos ng bar. Disbar nga lang yung isa. Tapos itong hindi natin alam kung saan nagtapos ito o tapos nga ba itong si Marcos. Ginagawa kayong tau-tauhan. Attorney Claire, how low can you be? That is so low. Yung ginawa kay Gadon, ginagawa sa'yo. Di ba? Kaya mong tanggapin. Dati kini-question mo Bakit siya? Bakit kailangan gastusan ng gobyerno? Wala na sa iba na pwede pang departmento na pwedeng gawin. Ibig sabihin, tagatahol lang Ikaw ngayon yan. Back to you. Binabalik yan sa'yo. Ikaw, Attorney Claire. Di ba? Galing sa Team Suka. Kainin mo suka mo, Attorney Claire. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Ay, hindi niya lang madiretso. Pero anong ibig sabihin? Di ba pag sobrang dami mong advisor, Marcos, parang lumalabas, Marcos, wala ka talagang alam, Marcos. Ganun yung sinasabi ni Attorney Claire. Marespeto lang siya dati kasi abogado siya. Ngayon, wala nang respeto ito. Bakit? Bayad na binabayaran na ng taxes nyo. Eto. Di ba? Ang sarap ng suka mo. Kainin mo yung suka mo. Galing sa Team Suka. Di ba? Tinawag na bobo. In short, bobo ka, Marcos. Kasi, let's be honest. Saan ba nakilala to si Gadon? Meron ba itong nagawa? Wala, di ba? Nakilala lang to ng pasigaw-sigaw ng bobo. Tapos kinontra niya. Wala na ba kayong ibang wala na ba kayong mapiling iba? Una, doon lumabas ang insecurities niya. Why not me? Siyempre hindi niya yun. Pero yung bobo, tapos kini-question mo na walang alam si Marcos,
Ibig sinasabi mo na parang yung pagkuha mo kay Gadon na walang ibang sinasabi kung hindi bobo, sinasabi mo kay Marcos. Tama ba o tamang-tama? Ganito ka plastic tong babae na ito. Ito itong video na ito, maraming salamat kay Bob PH. Hindi ko po siya kilala, pero nakuha ko sa kanya. Maraming salamat. Pahiram lang ng video mo malaking naitulong nitong video mong ito dahil naimulat ang taong bayan sa mga katulad ni Atty. Claire na yung doble kara, di ba? Ngayon, Atty. Claire, hindi ko alam kung totoo nga, gaya ng sasabihin ko inuulit ko, hindi ko alam kung AI yan, baka mamaya pinagdugtong-dugtong lang, kaya gusto namin makita ang reaction mo. Okay? Kung ito hindi totoo, ipaliwanag mo. Pero kung itong totoo, ito paliwanag ko. Ipokrito ka. Doble kara ka. Ang salita mo, hindi galing sa paninindigan mo. Ang salita mo, galing sa posisyon. Galing sa sahod. Diba? Bakit ka nagbago ng statement? Ngayon, sige, taggol ka kay Marcos. Dati sinasabi mo mahina ang ulo, walang alam. Wala ka talagang alam. Di ba? Ngayon, sige, sabihin mo ngayon kay Atty. Gadon yan. Kasi kung ano sinabi mo kay Atty. Gadon, balik sa'yo. Sabihin mo ngayon, bakit? Parehas kayo ng trabaho. Magkaiba lang title nyo. Pero parehas kayo ng ginagawa. Atakihin lang Duterte. Iyaan lang ang silbi nyo kay Marcos. I dare you, both of you, I dare you. Tanggalin ninyo yung pag-atake ninyo kay Marcos. Tingnan ay kay PRRD. Tanggalin nyo yung pag-atake nyo sa mga Duterte. Tingnan ko kung may silbi pa kayo kay Marcos. Wala, di ba? Yan lang ang pakinabang ninyo. Atake. Tuloy. Diba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Siya yun. Diba? USIC. Ang dami mong advisor. Inulit pa niya, may secretary ka pa. Tapos may USIC ka pa. Siya. May ASIC ka pa. And everything. Bobo, Marcos. Bobo ka. Ako na lang magta-translate. I will translate you the English of what she said. Marcos, you're bobo. Diba? Hello. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Ayan, Castro, no? Yung isang Castro, convicted child abuser. Tapos kumakasita kay Marcos, ay kay PRRD, ganun na lang. Ito naman ngayon, kung birahin si Marcos dati, ngayon si Duterte naman ang binibira. Yaan po ang quality ng mga USEC natin. Yaan ang quality ng tao ni Marcos. Again, I challenge you, Marcos. I challenge you, Atty. Claire. I challenge you, Atty. Gadon. Alisin ninyo ang atake nyo kay Duterte. Anong silbi nyo sa gobyerno ni Marcos? Wala. Next topic po. Ito naman, pag-usapan natin. Tamba, walang respeto sa babae. Ayuda at tinanggihan. Delikado sa kababaihan. Ito po ay post ng SMNI. At babasahin ko sa inyo ang sinabi nitong si Tamba. Meron siyang bagong pakulo. Anong sabi ni Tamba? Marami na tayong naabot sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay. Ngunit marami pang kailangang gawin. We will not stop until every woman has the freedom to dream, achieve, and succeed without limits. Ang tindi mo, Tamba. Ang tindi mo. Mga babae naman ang ginagamit. Iingat po kayo dito, Iingat po kayo sa manggagamit na itong si Tamba.
Mga kababaihan ko, ingat. Ibig sabihin, hindi po epektibo yung ayuda. Ngayong hinaharangan na yung ayuda dahil kine-question yung budget dahil merong blank items dyan sa vice cam na yan, wala na silang pupuntahan. Ano ngayon? Para sila ay makakuha at maging mabango sa Pilipinas. Ay alam nila, mabaho na sila. Babae naman ang puntirya. Kayo naman ang uutuin. Ganyan po. Ano bang alam nito si Tamba? Kundi ayuda. Diba? Kaya meron na naman siyang bagong na pakulong na isip, may bago na naman siyang drama. Kasi sa kanya, yun lang eh. Yun lang talaga, diba? Pansinin nyo how they set up yung ayuda. In preparation for the 2025 election, ayaw nilang tanggapin yung 2024 election. Bakit? Dahil may dagdag doon sa blank items na budget. Diyan sa vice cam na yan. Yan nga ay dinimanda nga sila dyan. Okay? Nakademanda sila ngayon. Ayan po yan. Talagang hinanda nila yan for election. Yan nga yung tinatawag nilang di umano na legalized corruption. Legalized vote buying. Mukhang mapapasama. Punta ngayon si Tamba sa kababaihan. Kaya ito delikado. Babae naman, kayo naman ang gagahasain ngayon. Pagkatapos gahasain ang mga mahihirap. Paglaruan ang mahihirap sa pamamagitan ng ayuda. Babae naman ang gagahasain. Pasasakayin dito sa bagong pautot ni Tamba. Diba? Yung bibigyan ka ng ayuda, huwag kayong papayag na magpapauto sa ayuda. Tanggapin nyo yung pera nyo yan. Galing sa taxes nyo yan eh. Tanggapin ninyo pero huwag nyo iboto. Bakit? Lagi nyong tatandaan, ang taong nagbibigay ng ayuda, mangungurakot. Bakit? Saan niya kukunin yun? Ayun, galing sa bulsa niya. Do you honestly believe na ang politiko ay magbibigay galing sa bulsa niya? At wala siyang naitutulong sa bansa kung hindi ayuda? Do you honestly believe? Maglalabas ang politiko galing sa sarili niyang bulsa? Maraming ang politiko, puro commissioner eh. Komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito, komisyon dito. Pera pa niya, gagastusin niya para sa inyo, mga Pilipino. Ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo doon. Kasi maraming kwento sa akin. Isipin mo mga matatanda nag-aantay doon. Bibigyan daw ng ayuda. Kung sino-sino pang inaantay na politiko. Pag-aantayin nyo yung mga buntis, matatanda, diyan sa mga rally ninyo. Ba't hindi nyo ibigay agad yung ayuda kung ayuda lang? Bakit kailangan politiko magbigay ng ayuda? Katagal nilang nag-aantay sa lintik na mga politiko na yan para ibigay ang ayuda. Nag-aantay sa covered court. Kainit. Hindi nyo pera yan. Kung mamimigay kayo, mabigay kayo. Sabi nga, pag namigay ang kaliwang kamay, wag nang ipaalam sa kanang kamay. At kung namigay ang kanang kamay, wag nang ipaalam sa kaliwang kamay. Ano ibig sabihin? Wag mong kunin yung credit. Pag namigay ka, kalimutan mo na. Hindi ka nag-aantay ng kapalit. Sila ang pagbigay mo, yung mga trabahador mo, yung mga staff mo na walang pangalan mo. Pero pagka sila pa ang mamimigay na may pangalan, plastic yan. Kaya mag-iingat kayo. You are next, mga kababaihan. Kayo target. Wait po. Ito, tingnan natin. Because when we empower women, we uplift families, naging concern sa families, strengthen communities, and secure a better future for all. Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo kung gaano ka-plastic to. Yung nagpanalo kay BBM, don't tell me, hindi ka naniniwala dito, Speaker Martin. Hindi makakabalik si Marcos as president if not for the Duterte. Hindi malilibing si Ferdinand Marcos if not for the Duterte.
Kung hindi bumaba si VP Sara as Vice President, hindi magiging President si Marcos. Hindi mo alam yun, Tamba. Tapos, anong ginawa nyo kay VP Sara? Binastos ninyo. Ginahasa ninyo. Binaboy ninyo. Ginahasa nyo ang kanyang kabaitan. Pinagtulungan nyo dyan sa kamara. Tapos, you are now talking about women. Hindi, instead na prinotektahan nyo si BP Sara dahil siyang nagpanalo sa pinsan mo. If not for the Duterte, wala kayo dyan. Instead na prinotektahan nyo, pinagtulungan nyo puro kay lalaki. And here you are, speaking about women. Tindi, no? Ganyan doon. Alam mo, napapanood ko etong issue kay Trump at kay Zelensky. Alam mo, nainggit ako dun sa yung kung paano pinagtanggol ni Trump nung nagkakabarahan na napanood nyo. Tingnan nyo mabuti. Kung paano pinagtanggol ni Trump yung kanyang Vice President. Magkapartito sila eh. Pareha silang nanalo. Kasi pag pinoto mo presidente doon, yun din ang vice president eh. Dito, hindi nga eh. Si BP Sara, ipinanalo ang sarili niya. Pero tingnan mo kung paano merong bayag. Sorry po sa mga kababaihan. Ano ako dito eh. May yag balls po si Trump.